Sa gilid ng malawak na palayan sa baryo San Isidro, may isang maliit na bahay na kahoy na nakasandal sa hangin at panahon. Doon nakatira si Maria, isang payat ngunit maganda at masipag na dalagitang anak ng magsasaka. 14 na taon pa lamang siya, ngunit para bang kay tagal na niyang kaibigan ang hirap at gutom. Ang ama niya ay si Mang Ernesto, payat at maitim sa araw, lagit-laging balot ng alikabok ng bukid ang katawan. Ang ina naman ay si Aling Rosa, may mabuting puso ngunit palaging nakakunot ang noo dahil sa pag-aalala kung saan kukuha ng pagkain sa susunod na araw. May dalawa pa siyang nakababatang kapatid, si Nardo na 10 taong gulang at si Liza na 8 taong gulang, parehong sakitin at madalas magreklamo ng gutom. Hapon noon nang sumalok ng tubig si Maria sa balon sa may likod ng bahay, ramdam niya ang kumakalam na sikmura, ngunit mas naaalala niya ang mga mata ng kaniyang mga kapatid tuwing dumarating ang oras ng hapunan. Madalas ay lugaw lang ang kanilang kinakain, minsan wala pa, kundi asin at kaunting toyo na ipinapatak sa kaning bahaw kung may natira man sa nakaraang araw. Nang makapasok siya sa bahay, inabutan niya si Aling Rosa na nakaupo sa tabi ng maliit na kalan na halos wala ng uling. May nakasalang na kalderong lumilikha lamang ng mahinang usok. Halos walang laman kundi tubig na may kakaunting bigas na tila malulunod sa lawak ng sabaw. "Nay," mahinang tawag ni Maria, pilit na pinapangiti ang ina. "May natira pa po ba sa lambat ni Itay kahapon? Baka pwede nating ilagay sa lugaw." Umiling si Aling Rosa. "Wala anak, kahapon pa siya hindi nakakauwi. Baka nakiani sa kabilang baryo, umaasa na baka may magpaupa sa kanya ng kamay sa pag-aani para magkabaon tayo." Napayuko si Maria. Alam niya, kapag hindi umuwi ang ama nila ng isang araw, ibig sabihin ay talagang desperado na ito, sapagkat kahit pagod na pagod, pilit itong umuwi gabi-gabi para lamang makasama sila. Ibig sabihin din noon, walang dinadalang bigas, walang isda, walang kahit ano. "Ayos lang, Nay. Malumanay na," sabi ni Maria kahit na kumakabog ang dibdib. "Ako na po ang bahala kay Nardo at Liza. Palalabnawin na lang natin ang lugaw para magkasya sa atin." Napabuntong hininga si Aling Rosa. "Paano mo naman gagawin yon kung halos wala ng bigas? Puro tubig na to, Maria. Kahit ibuhos ko pa lahat ng laman ng bangang ito, hindi natatabayan." Lumapit si Maria sa kaldero at marahang pinisil ang balikat ng ina. "Kakayanin natin, Nay. Basta magkasama tayo, may paraan. Sasabihin ko na lang sa kanila na masarap ang sabaw, parang sopas." Sa kabilang sulok ng maliit na silid, magkatabing nakahiga sina Nardo at Liza sa banig. Lumapit si Maria at marahang hinaplos ang buhok ng mga kapatid. "Ate, may kakainin po ba tayo mamaya?" tanong ni Liza, ang mga matay nanlilisik sa pangungulila sa pagkain. "Oo naman," sagot ni Maria, pilit na masigla. "Magluluto si nanay ng masarap na lugaw, sabaw na mas mainit pa sa yakap ni inay." "Pero ate," singit ni Nardo, "kahapon lugaw, ngayon lugaw na naman. Wala na po bang ibang ulam sa mundo natin?" Ngumiti si Maria, kahit mahapdi sa dibdib. "Meron. Marami. Darating din yan. Ngayon, lugaw muna. Kapag nagkapera tayo, bibili ako ng tuyo, pritong galunggong, tapos bibigyan ko kayo ng mangga na hilaw, may bagoong pa sa gilid." Nagliwanag sandali ang mga mata ng magkapatid. Para bang sapat ng pangako ang imahen ng masaganang mesa. Ngunit sa puso ni Maria, alam niyang ang pangako niyang iyon ay parang ulap na wala pang ulan. Habang naghihintay ng kumukulong tubig sa kaldero, tumayo si Maria sa may bintana at tumingin sa palayan sa ibaba ng burol. Ang mga palay ay kulubot at naninilaw, dala ng matagal na tag-init at kakulangan ng patubig. Hindi nila pag-aari ang lupang iyon. Inuupahan lamang ni Mang Ernesto sa isang mayamang hasyendero na nagngangalang Don Marcelo, isang lalaking bihis na bihis. Laging nakaputing barong
at nakasakay sa mamahaling sasakyan. Sa bawat aning palay, halos kalahati ang napupunta sa kanya, samantalang ang mga kagaya ni na Maria ay mumulamang ang natitira. Minsan, bulong ni Maria sa sarili, sana kahit isang sakong bigas lang, yung hindi nauubos para hindi na magutom sina Nardo at Liza, pati si Itay at Inay. Kumirot ang sikmura niya, ngunit mas masakit ang pakiramdam na wala siyang magawa kundi magdasal. Nang lumalim ang hapon, lalong kumapal ang ulap sa langit at tila nagbabadya ng ulan. Ngunit sa baryong iyon, bihira nang bumuhos ang tubig mula sa langit, kaya't kahit anong sama ng tingin ng ulap, madalas nauuwi lang ito sa hanging malamig na may kasamang alikabok. Maria, tawag ni Aling Rosa. Pakiigib pa nga ng kaunting tubig, baka sakaling makadagdag sa kaldero. Tumango si Maria at lumabas, dala ang lumang timba. Habang naglalakad sa makitid na daang lupa, napapansin niyang halos walang ingay ang baryo. Maraming bahay ang nakapinid ang bintana at ang ilan ay may mga batang nakaupo sa hagdan, nakatitig lamang sa kawalan. Pare-pareho sila ng problema. Bigas, ulam, kinabukasan. Pagdating niya sa balon, napansin niyang may kakaibang liwanag sa gilid nito, sa bandang paanan, sa may damuhan. Akala niya noong una ay sinag lang ng papalubog na araw na tumama sa basag na bote o piraso ng metal. Ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang isang maliit na butil na kumikislap, para bang butil ng bigas na pinatalimang liwanag. Napakunot ang noo niya. Ano to? Bulong niya sabay yuko. Maliit lang iyon, parang karaniwang butil ng palay, ngunit kulay ginto ang gilid at tila naglalaro ang liwanag sa ibabaw nito kahit nakatago na sa ulap ang araw. Maraan niya itong pinulot. Hindi mainit, hindi malamig, ngunit may kakaibang init na dumaloy mula sa palad niya pataas sa kaniyang braso hanggang sa dibdib. Napasinghap siya at sa sandaling iyon, may mahinang bulong na dumampi sa kaniyang pandinig, hindi niya matiyak kung nanggaling sa hangin o sa loob ng kaniyang sariling isipan. Sa pusong hindi marunong magdamot, hindi mauubos ang biyaya. Napalingon si Maria sa paligid. Walang tao. Tanging langit, balon at mga puno lang ang saksi ng nangyayari. May tao po ba? Mahinang tanong niya, kinakabahan. Walang sumagot. Tanging huni ng ibon at kaluskos ng dahon ang umalingaw-ngaw. Pinikit niya ang mga mata, pinakikiramdaman kung siya ba'y nananaginip lamang. Ngunit nang muling magmulat, nandoon pa rin sa palad niya ang kumikislap na butil ng bigas. Baka laruan lang ito ng engkanto, bulong niya. Naaalala ang mga kwento ng kaniyang lola noon. O baka subok, baka biyaya? Sandaling nag-alinlangan si Maria kung itatapon ba niya iyon o iuuwi. Ngunit nang maalala niya ang kalderong halos puro tubig at ang mga matang gutom ng mga kapatid, marahan niyang isinilid sa bulsa ng kaniyang lumang palda ang butil. Kung ano man ka, bulong niya, sana makatulong ka sa amin. Nang makauwi siya, sinalubong agad siya ng masangsang na amoy ng halos tutong na lugaw. Maria, salamat at dumating ka na, sabi ni Aling Rosa, habol hininga sa pag-ihip sa mahihinang baga ng uling. Muntik nang maubos tong tubig sa kaldero. Nay, ako na po, alok ni Maria. Kayo na po ang magpahinga. Kinuha niya ang sandok at marahang hinalo ang lugaw. Halos wala na talaga itong bigas, para na lang mainit na tubig na may iilang butil na lumulutang. Dumapo sa dibdib niya ang lungkot at hiya, iniisip ang paghahati-hati nila sa sabaw na iyon. Naramdaman niya sa loob ng bulsa ang tigas ng butil na napulot niya sa tabi ng balon. Saglit siyang natigilan. Sumagi sa isip niya ang mahinang bulong na narinig niya kanina. Sa pusong hindi marunong magdamot, hindi mauubos ang biyaya. Napakapit siya sa bulsa. Baka naman, bulong niya sa sarili,
Wala namang mawawala kung susubukan ko. Sinigurado niyang nakatalikod si Aling Rosa, abala sa pag-aayos ng mga mangkok na basag-basag sa gilid. Marahan niyang kinuha ang butil mula sa bulsa at minasdan ito. Patuloy pa rin ang banayad na kislap, animoy munting bituin sa palad niya. Dahan-dahan, inilapit niya iyon sa kaldero at mahina ang loob na ibinagsak sa kumukulong sabaw. Sa sandaling sumayad ang butil sa tubig, biglang may malamlam na liwanag na kumalat sa loob ng kaldero. Nanginginig na napatras si Maria, hawak pa rin ang sandok. Akala niya ay guni-guni lamang, ngunit sa harap ng kaniyang mga mata, nakita niyang biglang kumapal ang lugaw. Ang iilang nalulunod na butil ng bigas ay dumami. Parang pabukal na tumutubo sa mismong tubig. Ang dating halos transparent na sabaw ay unti-unting naging malapot, kumikinang, puno ng masusustansyang bigas. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Gusto niyang sumigaw sa tuwa, ngunit pinigil niya ang sarili. Mahigpit ang hawak niya sa sandok, pinapanood ang milagro sa kaldero. "Maria?" Tawag ni Aling Rosa, hindi pa lumilingon. "Ayos lang ba dyan? Bakit ang tahimik mo?" "Nay," nanginginig na sagot ni Maria. Mukhang swerte tayo ngayon. Tila tumaba po bigla ang lugaw." Nang lumapit si Aling Rosa at sumilip sa kaldero, napaatras ito sa gulat. "Diyos ko," bulalas niya. "Maria, paano nangyari ito? Kanina halos tubig lang ito." Nagkatinginan silang mag-ina. Si Maria ay parang natigilan. Hindi alam kung aamin ba siya o hahayaan na lamang na ituring itong himala ng may kapal. Sa loob ng puso niya, ramdam niya ang pag-ikot ng kapalaran. Parang biglang umihip ang hangin sa ibang direksyon. "Ate!" sigaw ni Nardo mula sa banig. "Ang bango po!" "Ako rin!" sigaw ni Liza. Gutom na po ako." Napangiti si Maria. "Halika na kayo, kakain na tayo," masiglang sabi niya. "Ngayon, hindi na natin lalabnawin ang lugaw. Mapupuno ang mga tiyan ninyo." Habang isa-isang nagsisilapit ang pamilya sa maliit na mesa, may naramdaman si Maria na muling mahinang bulong sa hangin. Halos hindi marinig kung hindi dahil nakatutok ang puso niya. Ang biyaya'y ibinibigay sa marunong magbahagi. Napalis sa kaniyang labi ang isang taimtim na ngiti. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naamoy niya ang tunay na lugaw na may tamang dami ng bigas, mainit at masustansya, handang magpakain sa gutom na pamilya. At sa ilalim ng amoy ng pinakuluang bigas, may bahagyang samyo ng pag-asa na tila nagbabalita. Magbabago na ang takbo ng buhay ni Maria at ng kaniyang pamilya, at ang maliit na butil na iyon ang magiging simula ng lahat. Kinagabihan, matapos mapuno ang tiyan ng buong pamilya, tahimik na nakahiga si Maria sa kanilang maliit na silid. Sa labas, humuhuni ang mga kuliglig at ang hangin ay may dalang lamig na nakikipagtalo sa kainitan ng nagdaang araw. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng hapding dulot ng gutom bago matulog. Naalala niya ang nangyari sa kaldero, ang kakaibang liwanag, ang pagdami ng bigas mula sa halos wala. Hindi iyon pangkaraniwang pangyayari. Hindi iyon basta swerte lang sa kaniyang pakiramdam. Iyon ay milagro, o higit pa sa milagro, isang tanda. Hindi mapakali si Maria. Bumangon siya mula sa banig at marahang lumabas ng silid. Sinisigurong hindi magigising sina Nardo at Liza, pati ang mga magulang na mahimbing nang natutulog. Paglabas niya sa kusina, naabutan niyang nakasahod pa rin ang kaldero sa kalan. Nakatakip ang takip ngunit ramdam pa rin ang init. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sa ilalim nito, nandoon pa rin ang natirang lugaw, malapot, mabango at mas marami kaysa inaasahan. Para bang hindi nabawasan kahit ginamit na nilang maghapunan ng kalahati kanina. Hindi pwedeng totoo to, bulong niya, ngunit naroon sa harap niya ang ebidensya. Kumuha siya ng sandok at marahang sumalok.
Wala mang kakaibang liwanag ngayon, ramdam niya ang bigat at kapal ng lugaw, indikasyon na punong-puno pa rin ito ng bigas. Kung galing ito sa butil na iyon, naisip niya. Ang ibig sabihin, hindi karaniwan ang butil na iyon. Lumunok siya at marahang nagdasal. Panginoon, kung galing po sa inyo ang biyayang ito, salamat po. Kung galing man po ito sa nilalang na hindi ko nakikita, sana po'y mabuti siya at hindi masama. Mula sa gilid ng kusina, sa may bintana, may malamlam na aninong gumalaw, parang liwanag na dumulas sa gilid ng dingding. Napalingon si Maria, ngunit wala siyang nakita kundi ang itim na anino ng gabi. Baka guni-guni lang. Bulong niya sa sarili, sabay ibinaba ang takip ng kaldero. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay gising na si Maria. Sinalubong niya ang umaga ng may kakaibang sigla. Alam niyang magugulat ang pamilya kapag nalaman nilang may sobra pang lugaw para sa agahan. Mukhang masaya ka ngayon, anak. Puna ni Mang Ernesto na kagagaling lang mula sa labas. Hawak ang lumang sombrero, butil-butil ang pawis kahit malamig pa ang hangin. May balita ba? Wala naman po, Tay. Nakangiting sagot ni Maria. Pero sa tingin ko, hindi na po magugutom si Nardo at Liza ngayon. Nagkatinginan si Mang Ernesto at Aling Rosa habang nagtutuloy-tuloy si Maria sa pagluluto. Binuksan niya ang kaldero at muling sinalubong ng nananaghog na lugaw. Nilingon niya ang ina na parang nag-aantay ng sagot sa isang tanong na hindi pa man ay alam ng darating. Rosa, mabagal na wika ni Ernesto. Hindi ba kahapon halos wala na yan? Tumango si Aling Rosa, halatang kinakabahan at namamangha. Oo, hindi ko rin maintindihan. Pero kung ano man to, Ernesto, huwag na nating tanungin. Baka tinetesting lang tayo ng langit kung marunong tayong magpasalamat. Napatingin si Maria sa ama. Tay, kung maraming sobra, pwede po ba tayong magbigay sa kapitbahay? Si Aling Petra po, madalas ko siyang marinig na wala na silang bigas. Kagabi narinig ko si Junior na umiiyak dahil gutom. Napailing si Mang Ernesto. Anak, tayo nga mismo hirap na hirap, magbibigay pa tayo. Baka bukas wala na naman tayong kakainin. Pero tay, malumanay na paliwanag ni Maria. Kahapon pa po maraming laman ang kaldero. Hanggang ngayon hindi nababawasan. Para bang hindi na uubos. Baka kaloob po ito sa atin. At ang hinihingi kapalit ay matuto tayong magbahagi. Umiling si Ernesto, nakatingin sa kaldero. Hindi man niya sabihin, may takot siya sa puso. Takot na magtiwala sa himala. Takot na baka mawala bigla ang biyaya kapag hindi nila iningatan. Ngunit nakita niya ang paninindigan sa mga mata ng anak. Ang dalagita ay hindi lang basta nagugutom, siya ay may puso para sa nagugutom din. Sige na nga, sa wakas ay sabi ni Mang Ernesto, napapailing. Isang mangkok para kina Petra, pero huwag mong ipagsasabi sa buong baryo, baka pila-pila ang pumunta rito at wala nang matira sa atin. Nagliwanag ang mukha ni Maria. Salamat po, tay. Kumuha siya ng mangkok at nilagyan ng mainit na lugaw. Habang isinasalin niya iyon, napansin niyang parang hindi pa rin nababawasan ang laman ng kaldero. Napalunok siya, hindi alam kung matatakot o matutuwa. Lumabas siya ng bahay at mabilis na nagtungo sa bahay ni Aling Petra na nasa kabilang dulo lamang ng makitid na daan. Marupok na kawayan at lumang yero ang bubong ng bahay at sa harap nito ay may batang payat, si Junior, na nakaupo sa hagdan, hawak ang tiyang kumakalam. Magandang umaga po, Aling Petra. Tawag ni Maria. Lumabas ang ginang, payat, may mga guhit ng pagod at puyat sa mukha. Ay Maria, magandang umaga rin. Anong atin? Inay po, ngumiti si Maria, sabay abot ng mangkok na may usok pa. Nagpaluto po si nanay ng lugaw. Sobra po ang nagawa, kaya ipinapahatid po niya ito sa inyo. Napatitig si Aling Petra sa mainit na lugaw,
parang di makapaniwala. Naku Maria, nakakahiya naman, kayo nga hirap din. Wala pong hiya-hiya, sagot ni Maria. Biyaya po ang pagkain. Hindi dapat itinatago ang biyaya, dapat ibinabahagi. Nagningning ang mga mata ni Junior. Inay, lugaw po. Napaluha si Aling Petra. Salamat Maria. Sabihin mo kay Rosa, hindi ko to malilimutan. Pag-uwi ni Maria, tahimik siyang sinalubong ni Mang Ernesto. Naihatid mo na? Opo, Tay. May natira pa ba sa atin? Marami pa po, sagot ni Maria, sabay tingin sa kaldero. Parang hindi po nabawasan. Lumapit si Mang Ernesto at sumilip. Napahawak siya sa ulo para bang umiikot ang mundo. Si Aling Rosa naman ay napapikit at tahimik na nagdasal, pinasasalamatan ng Diyos sa harap ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Mula noon, araw-araw na nangyayari ang kababalaghan. Tuwing magpapakulo ng tubig si Maria at ihahalo ang kakaunting bigas na natitira sa kanilang sako, sapat na iyon upang mapuno ang kaldero ng lugaw. Unti-unti ring napansin ni Maria na ang sako nilang halos ubos ay parang hindi na nauubusan. Kapag binubuklat niya ang sako, may bigas pa rin. Hindi puno, hindi rin kapos. Tamang-tama lang para sa susunod na araw. Isang gabi, matapos niyang muling makita ang sako na tila hindi nauubos, napilitang huminga ng malalim si Maria at tumayo sa gitna ng kanilang maliit na kusina. Dala ang lampara, lumabas siya sa bakuran, tinungo ang lugar sa tabi ng balon kung saan niya napulot ang kumikislap na butil. Kung sino ka man, mahinang bulong niya sa hangin. Alam kong hindi ito karaniwan. Salamat sa bigas. Salamat sa lugaw. Salamat sa tiyan na hindi na masyadong kumakalam. Pero gusto kong malaman, bakit kami? Bakit ako? Walang tugon sa una. Tanging hangin, kuliglig at huni ng mga palaka ang sumagot sa kaniyang tanong. Maya-maya, habang nakatayo siya sa gilid ng balon, may naramdaman siyang banayad na hangin na parang dumaan sa gitna ng kaniyang dibdib. Kasabay nito, may liwanag na umangat mula sa damuhan, pira-piraso, tila maliliit na alitap-tap na nagtipon-tipon at umikot sa harap niya. Sa gitna ng mga kislap, unti-unting nabuo ang hugis ng isang maliit na nilalang, parang batang gawa sa liwanag at butil ng palay. Ang buhok nito ay parang uhay na ginto at ang katawan ay tila binuo mula sa basang bigas na may kislap ng buwan. Maria, mahinahong tinig ang umalingaw-ngaw, hindi sa tenga kundi sa puso niya. Ako ang mutya ng bigas, matagal na kitang tinitignan. Sa bawat paghahati mo ng pagkain kahit gutom ka, sa bawat pagngiti mo sa kapwa kahit umiiyak ang tiyan mo, nakita ko ang puso mong hindi maramot. Nanigas si Maria, nanlaki ang mga mata, halos hindi makahinga sa kinatatayuan. Mutya? Pautal niyang sabi. Ikaw ba ang dahilan kung bakit hindi nauubos ang lugaw namin? Biyaya ng puso mo ang dahilan, sagot ng mutya. Ako ang kasangkapan lamang. Matagal nang naghihintay ang lupa ng puso na gaya ng sayo. Pusong handang magbahagi kahit wala nang matira sa sarili. Ngayon, ipinagkakaloob ko sa iyo ang basbas ng bigas. Ngunit tandaan mo, Maria, ang biyayang hindi ibinabahagi ay nagiging sumpa. Ang bigas na sinakim ay nagiging abo. Naluha si Maria. Mutya, natatakot po ako. Paano kung hindi ko magampanan ang binibigay ninyong tiwala? Paano kung magkamali ako? Ang nagmamahal sa kapwa, kahit magkamali, natututong itama ang landas. Sagot ng mutya. Ang basbas na ito ay hindi lamang para sa pamilya mo, kundi para sa buong baryo. Ngunit darating ang panahon na susubukin ang puso mo. May mga taong hindi matutuwa sa biyayang natatanggap mo. May mga taong susubok agawin ito, payukurin ka,
at gawing kasangkapan ang mutya para sa kasakiman nila. Napakuyom ang palad ni Maria. Hindi ko po hahayaang mangyari yon. Kung para sa lahat ang biyayang ito, hindi ko ipagkakait sa kanila. Kahit sino pa ang sumubok magnakaw. Hindi lahat ng laban ay nakikita sa palayan. Tugon ng mutya. May laban sa loob ng puso. Kapag dumating na ang araw na yon, alalahanin mo. Ang bigas ay butil ng buhay. Hindi lang ito pagkain, kundi alaala ng pawis ng magsasaka, luha ng ina at pangarap ng batang gutom na gustong mabuhay. Ngumiti ang liwanag at dahan-dahang naglaho ang mutya sa hangin. Nag-iwan ng banayad na kislap sa paligid ng balon. Mag-isa si Maria sa dilim, ngunit hindi na siya parehas na Maria na laging takot at pagod. Sa gabing iyon, naging tagapagdala siya ng isang lihim na mas mabigat pa sa isang sakong bigas, ngunit mas magaan sa pusong gustong magbahagi. Hindi pa niya alam kung paano magbabago ang buong baryo dahil sa mutyang iyon. Ngunit alam niyang magsisimula ang lahat sa simpleng kaldero ng lugaw na hindi nauubos, sa maliit na bahay na kahoy sa gilid ng palayan, at sa pusong handang tumanggi sa kasakiman kahit sa gitna ng matinding kahirapan. Mula nang magpakita ang mutya ng bigas kay Maria, lalo niyang sinikap na maging maingat sa bawat hakbang at desisyon. Araw-araw, maaga pa lamang ay tumutulong siya sa ama sa bukid, nag-aalaga ng mga palay at nagkukumpuni ng mga sirang pilapil. Sa hapon, tumutulong siya sa ina sa pagluluto at pag-aasikaso sa mga kapatid. Ngunit may bagong nakasanayan si Maria, ang magdala ng mangkok ng lugaw sa bahay ng kung sino mang alam niyang mas gutom pa kaysa sa kanila. Una ay kay Aling Petra, sunod ay kay Aling Biring na may 4 na anak at asawa pang may sakit. Pagkatapos ay kay Mang Tano, matandang magsasakang wala ng kakayahang magbayo ng palay. Lahat ng pinuntahan ni Maria, iisa ang reaksyon. Gulat, pasasalamat at luha. Maria, saan ka kumukuha ng lakas ng loob na mamigay ng lugaw? Tanong ni Nardo isang gabi habang magkakasamang kumakain. Tayo nga kulang. Ngumiti si Maria. May nagmamahal sa atin, Nardo. May nagmamasid sa kabutihan natin. Kapag tinanggap mo ang biyaya at hiningi lang para sa sarili mo, mapuputol ang agos. Pero kapag pinadaan mo sa kamay mo papunta sa ibang tao, mas lalong dadami. Parang tubig sa sapa? Tanong ni Liza. Kapag tinakpan, nababahaba. Pero kapag pinadaloy, lumalamig at sumasariwa? Tumango si Maria. Ganoon na nga. Napanganga si Liza sa paghanga. Para bang nakausap niya ang isang propeta. Si Mang Ernesto naman ay tahimik lang, pinagmamasdan ng anak. Sa loob-loob niya, unti-unti siyang natutunaw. Bata pa ang anak nila, pero ang isip at puso ay parang sa isang matandang maraming pinagdaanan sa buhay. Isang umaga, habang nasa palayan si Mang Ernesto kasama si Maria, dumating ang isang sasakyang maalikabok at mamahalin, pumarada sa tabi ng daan malapit sa bukid. Napalingon ang mga magsasakang naroroon. Kilala nila ang sasakyang iyon, kay Don Marcelo. Bumaba ang matandang hasyendero, malinis ang barong, makintab ang sapatos at may kasamang 2 lalaking malalaki ang katawan. Nakataas ang kilay nito habang tinitignan ang palayan. Magandang umaga, Don Marcelo. Bati ni Mang Ernesto, agad na nagunat ng likod at tinanggal ang sombrero bilang paggalang. Tisk-tisk. Umiling si Don Marcelo, nililingon ang tuyot na bahagi ng palayan. Ernesto, ganiyan pa rin ba ang takbo ng palayan mo? Ang bagal mo pa rin sa pag-aalaga. Dapat mas masagana na ang ani mo ngayon. Pasensya na po, Don. Mahinhing sagot ni Ernesto. Kulang po kasi sa patubig at abono, pero nagagawa naman po naming pagtiyagaan. Napansin ni Don Marcelo si Maria sa likod ni Ernesto, hawak ang isang balde ng tubig. Ito ba ang panganay mong anak?
Dalaga na pala. Ano ang pangalan mo, iha? Maria po. Magalang na sagot ng dalagita. Nakayuko ng bahagya. Maganda ka, Maria. Puna ni Don Marcelo, hawak ang baba na waring nag-iisip. At masipag. Gusto mo bang minsan ay sa bahay ko kayo maglaba at maglinis? Baka sakaling matulungan ko kayong makadagdag ng kaunting pera. Napatingin si Maria kay Mang Ernesto. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng ama, ngunit alam niyang kailangang kumapit sa kahit anong pagkakataong may kita. Kung ikagiginhawa po ng pamilya namin, Don, mahinang sagot ni Maria, handa po akong tumulong. Magaling, ngiti ni Don Marcelo, ngunit may kakaibang lamlam ang mga mata. Hindi na kailangang magduda. Kilala naman ninyo ako. Ako ang nagpapakain sa napakaraming pamilya sa baryong ito sa pamamagitan ng lupa ko. Hindi kumibo si Mang Ernesto. Alam niyang hindi iyon lubos na totoo. Oo, may trabaho sila dahil sa lupa ni Don Marcelo, ngunit halos lahat ng pinagpaguran nila ay bumabalik din dito bilang bayad, interes at kung ano-anong kaltas. Lumipas ang ilang linggo, napansin ng mga kapitbahay na tila hindi na nagugutom ang pamilya ni na Maria. Lagi silang may lugaw, minsan ay may dinagdag pang gulay o kaunting prito kung may nahuhuli si Mang Ernesto sa ilog. Higit pa rito, napapansin nilang madalas nang namimigay si Maria ng pagkain sa iba. Maria, bulong ng isang kapitbahay na si Aling Sion. Totoo bang may nakatago kayong galyon ng ginto sa ilalim ng bahay nyo? O may napulot kayong kayamanan sa gubat? Napatawa si Maria, ngunit marahan. Kung meron man po, matagal ko na pong ipinamigay sa inyo. Bakit parang hindi nauubos bigas nyo? Singit ni Aling Biring na napadaan. Lagi kang may dalang mangkok sa bahay namin, marami pa rin kayong kain. Siguro po, sagot ni Maria. Tinutulungan tayo ng langit dahil hindi tayo sumusuko sa kabutihan. Kapag may kakaunting sobra, dapat ibinabahagi. Baka doon kumukuha ng dahilan si Lord para dagdagan pa. Napapailing ang ilan, naniniwala man o hindi, ngunit walang makakaila. Unti-unting nagiging sentro ng pag-asa ang maliit na bahay ni na Maria sa gilid ng palayan. Ngunit kung may natutuwa, may naiinggit din. Isang gabi, sa tindahan sa baryo, pinag-uusapan ni na Aling Sion at ng ilang kapitbahay ang tungkol sa mutya kahit hindi pa alam ang tunay na pinagmulan nito. Hindi kaya may kadil na engkanto yang si Maria? Bulong ng isa. Baka naman bayaran yan, may kapalit. Baka isa sa atin. Kung nagbenta ng kaluluwa? Sabat ng isa pa, kalahating pabiro ngunit may halong takot. Sa hindi kalayuan, nakikinig si Ruben, ang pamangkin ni Don Marcelo, isang binatang sanay sa luho, sabik sa mabilis na pera. Nabanggit niya sa kaniyang tiyuhin ang mga usap-usapang ito nang minsang maghapunan sila. Tito, ani Ruben, alam niyo po ba, yung pamilya ni Ernesto, hindi na ata nagugutom. Lagi nang may bigas. Sabi ng mga tao, hindi raw nauubos. Napakurap si Don Marcelo. Hindi nauubos? Anong ibig mong sabihin? Kung tutuusin, Tito, kung galing lang sa ani, imposibleng ganun karami bigas nila. Halos lahat ng ani, binabayad sa inyo. Baka naman may tinatago sila, kayamanan, mutya, o kung anuman. Kung may ganyan sila, dapat nasa inyo yon. Kayo ang may-ari ng lupa. Karapatan niyong malaman. Nanlisik sandali ang mga mata ni Don Marcelo. Matagal na siyang sanay sa pakiramdam ng kontrol na sa bawat butil ng palay na tumutubo sa lupa, may bahagi siya. Ang ideya na may himalang nangyayari sa lupaing sakop niya nang hindi niya nalalaman ay hindi niya kayang palampasin. Ruben, malamig na sabi ni Don Marcelo. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa bahay ni Ernesto. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. At kung totoo ang sinasabi mo, hindi natin hahayaang mapunta sa kanila ang isang kayamanang dapat ay nasa akin.
Mula sa malayo, hindi naririnig ni na Maria ang usapan. Ngunit sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang sako ng bigas na hindi maubos-ubos, may kung anong bigat ang dumapo sa kaniyang dibdib. Parang may paparating na unos na hindi niya maipaliwanag. Hinaplos niya ang gilid ng sako at marahang nagdasal. "Mutya ng bigas, kung naririnig mo ako, gabayan mo po kami. Ayokong may masaktan dahil sa biyayang ito. Ayokong may maging sakim. Sana po, matuto kaming magpakatatag." Sa labas ng bahay, dahan-dahang dumadaan ang hangin sa pagitan ng mga pilapil, dumadampi sa mga dahon ng palay. Tila may mahihinang bulong na humahalo sa ingay ng gabi, mga paalala, mga babala. Hindi pa alam ni Maria na ang biyayang inaakala niyang simpleng kaligtasan sa gutom ay magiging dahilan ng isang pagtatagisan ng puso at kapangyarihan sa buong baryo. Ngunit handa na siyang harapin ang anumang unos, sapagkat ang mutya ay hindi lamang nasa bigas, nasa puso na rin niya. Kinabukasan, habang abala si Maria sa pagwawalis sa bakuran, narinig niya ang malakas na ugong ng sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bahay na kahoy. Mabilis na pumintig ang dibdib niya. Bihira lamang may kotse na tumitigil sa harap nila at tanging iisang tao lang ang naaalala niyang may ganoong sasakyan sa baryo, si Don Marcelo. Sumilip si Nardo sa bintana. "Ate, si Don Marcelo ata yon. May kasama pa pong iba." Lumabas si Mang Ernesto mula sa likod bahay. Hawak pa ang itak na ginagamit sa pagputol ng mga tuyong damo. Napakunot ang noo niya nang makita ang sasakyan at ang tatlong lalaking bumaba, si Don Marcelo, si Ruben, at isa pang lalaking matipuno, may malamig na tingin. "Magandang umaga po, Don," ani Ernesto. Agad na inilapag ang itak at nagayos ng sarili. "Ano pong sadya ninyo?" Tinitigan ni Don Marcelo ang bahay, mula bubong na yero hanggang sa lumang hagdan. Halatang hindi sanay sa ganitong kapaligiran. "Ernesto," malamig nitong sabi, "napapansin kong tila gumiginhawa ang lagay ninyo nitong mga nakaraang linggo." Nagkatinginan sina Ernesto at Maria. "Gumiginhawa po?" Alanganing sagot ng ama. "Kung kaginhawaan po ang tawag sa hindi na palaging nagugutom, siguro po, oo, nakakakain na po kami ng mas maayos." Ngumisi si Ruben sa tabi. "Marami raw kayong bigas," singit nito. "Sabi ng mga kapitbahay, hindi nauubos. Palagi kayong may lugaw. Namimigay pa raw si Maria sa iba." "Nakapagtataka lang po, tito, di ba? Halos lahat ng ani nilang palay sa inyo napupunta." Nanlamig si Maria. Ramdam niya ang titig ni Ruben na parabang sinisilip ang kaluluwa niya. Naramdaman niya ring bahagyang nanginig ang kamay ni Mang Ernesto. "Kung may nakukuha kayong dagdag na pinagmumulan ng bigas," patuloy ni Don Marcelo, "bilang may-ari ng lupang sinasaka ninyo, nararapat lamang na ipaalam ninyo sa akin. Baka may tinatago kayong kayamanan o may kakaibang bagay na dapat nasa ilalim ng aking pangangalaga." "Wala po kaming tinatago." Mahina ngunit buo ang boses ni Ernesto. "Nagkataon lang po na may mga taong mababait sa paligid. May mga nag-aabot po minsan ng kaunting bigas. Sinusubukan lang po naming pagkasiyahin." "Talaga?" Malamig na tugon ni Don Marcelo. "Kung ganoon, maaari ba kaming pumasok at sumilip? Gusto ko lang makasiguro. Alam niyo naman, Ernesto, responsibilidad kong bantayan ang nangyayari sa lupa ko. Baka may iligal na ginagawa rito." Mabilis na tumibok ang puso ni Maria. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang pumasok at sumilip. Nandoon sa kusina ang sako ng bigas na alam niyang hindi ordinaryo. Ang kaldero na kahit araw-araw gamitin ay lagi pa ring may sapat na laman. Ngunit wala siyang balak magsinungaling. "Don," marahang sabi ni Maria bago pa makasagot ang ama,
Wala po kaming ginagawang masama. Pero kung papasok po kayo sa bahay namin, pakiusap lang po. Igalang ninyo sana na ito'y tahanan namin, hindi bodega o imbakan nyo. Napalingon si Don Marcelo sa kanya, bahagyang nagulat sa tapang ng dalagita. Hindi ito sanay na sinasagot ng maayos at diretsyo ng anak ng magsasaka. Iha, mariing tugon ni Don Marcelo. Ang lupang tinatayuan ng bahay nyo ay sakop ng aking hasyenda. Kaya kung tutusin, wala kayong karapatang humingi sa akin ng kondisyon. Pero sige, hindi ako pumapasok ng walang pahintulot. Inaanyayahan ko kayong patunayan sa akin na wala kayong ginagawang ikasasama ng aking interes. Sumingit si Ruben. Kung wala naman kayong tinatago, anong ikinatatakot ninyo? Tumingin si Maria kay Mang Ernesto. Sa mata ng ama, nakita niya ang pagkabalisa at takot, ngunit may tiwala rin. Huminga siya ng malalim. Sige po, sabi ni Maria. Pumasok po kayo. Wala po kaming itinatagong kasalanan. Pumanhik sila sa maliit na hagdan papasok sa bahay. Si Aling Rosa, na abala sa paghuhugas ng ilang plato, ay nagulat sa biglang pagdating ng mga bisita. Agad niyang pinunasan ang basang kamay sa saya at nagbigay galang. Magandang umaga po, Don Marcelo. Aniya, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi na sumagot ng pagbati si Don Marcelo. Diretso ang tingin nito sa loob ng bahay, lalo na sa bahagi ng kusina kung saan naroon ang kaldero at ang sako ng bigas sa sulok. Dahan-dahan siyang lumapit doon, sinusundan ng tingin ni Maria, Ernesto at Rosa. Ito ba ang sako niyo? Tanong niya, sabay tapik sa gilid ng sako. Opo, sagot ni Maria. Iyan lang po ang bigas namin. In-open niyo na ba ito bago? Singit ni Ruben. Hindi ba to galing sa kung saan? Baka may nakatagong kung ano dito. Lumunok si Maria. Ordinaryong sako lang yan. Pero kung gusto niyo pong tingnan, buksan niyo po. Umiling ng bahagya si Mang Ernesto, ngunit alam niyang wala silang magagawa. Dahan-dahang binuksan ni Don Marcelo ang sako. Ang inaasahan niyang kakaunti lang na bigas, kaunti pero hindi nauubos, ay tumambad sa kanya. Halos kalahati ng sako ang laman. Para sa ordinaryong magsasaka, malaking biyaya na iyon. Tingnan mo, Ruben, bulong ni Don Marcelo. Hindi nauubos, sabi mo? Halatang marami pa. Tito, pero isip nyo, ilang linggo na raw hindi nauubos yan. Tinitigan ni Don Marcelo si Maria. Saan galing tong bigas na to? Sa mga munting tulong po. Sagot ni Maria, hindi umiwas ng tingin. Sa pawis po ni Itay, sa biyaya po ng langit, sa kabubukas po ng aming pinto sa mga nagugutom. Biyaya ng langit? Sarkastikong ulit ni Don Marcelo. O biyaya ng kakaibang kapangyarihan na gusto niyong isarili? Hindi po namin sinasarili, maring sagot ni Maria. Kung sinasarili po namin, hindi na po sana kami namimigay. Hindi niyo po sana maririnig na may lugaw si Aling Petra, si Aling Biring, si Mang Tano. Kung masama po itong biyaya, bakit po nito pinapakain ang mga gutom? Sandaling natahimik ang lahat. Maging si Ruben ay hindi agad nakasagot. Kung totoo mang may kakaibang nangyayari sa bigas ninyo, malamig na sabi ni Don Marcelo, nararapat lang na malaman ko. Ako ang nagpapaikot ng palay sa baryong ito. Kung may biyayang hindi dumadaan sa akin, posibleng magulo ang takbo ng aking negosyo. Paano kung bukas, wala nang bibili ng bigas sa aking bodega dahil napapakain mo na ang buong baryo? Tito, isipin niyo rin yung kita. Singit ni Ruben. Kung nasa kamay natin ang bigas na yan, wala nang magugutom. Oo, pero tayo ang magtatakda ng presyo. Mas lalaki pa lalo ang kayamanan ninyo. Nanlaki ang mata ni Maria. Ramdam niyang unti-unti nang lumalabas ang tunay na intensyon. Hindi pala ito tungkol sa pangangalaga, kundi sa pagnanais na kontrolin ang biyaya. Don, maingat na sabi ni Maria. Kung alam niyo lang po, wala pa sa maliit na bahagi ng baryo ang naaabot ng lugaw namin.
ang dami pa pong gutom. At kahit tumulong po ang mutya sa amin, hindi po nito ginagawang madali ang lahat. Nagpapakahirap pa rin po kami sa bukid. Mutya? Mabilis na salo ni Ruben. Narinig niyo yon, tito? Mutya. So, totoo nga na may mutya silang hawak. Napakagatlabi si Maria. Napalingon siya, parang nasilip ng mga ito ang lihim na matagal niyang iningatan. Nagkatinginan si Mang Ernesto at Aling Rosa, halatang nagulat din sa sinabi ng anak. Anong mutya ang sinasabi mo? Malamig na tanong ni Don Marcelo. Tahimik ang loob ng bahay. Tanging langit-ngit ng kahoy na sahig at huni ng ibon sa labas ang naririnig. Sa kaloob-looban ni Maria, may boses na bumubulong sa kanya na huwag matakot. Mutya ng bigas, mahinang sabi ni Maria, ngunit matatag. Isang biyayang ipinagkaloob sa akin. Pero hindi ito laruan. Hindi ito para gawing negosyo. Hindi ito para gawing kasangkapan ng kasakiman. Natawa ng mapait si Ruben. Mutya raw, bulong nito. Kung totoo yan, dapat nasa kamay yan ng taong may alam sa pera at negosyo, hindi sa isang dalagitang anak ng magsasaka. Ruben, singit ni Don Marcelo. Tama na. Tumingin siya kay Maria. Nasaan ang mutya? Umiling si Maria. Hindi ko po sasabihin, hindi dahil gusto kong angkinin, kundi dahil alam kong hindi niyo po ito gagamitin para sa kabutihan. Nanigas ang panga ni Don Marcelo. Ernesto, anak mo to. Turuan mo nga ng respeto. Walang kapangyarihan sa baryong ito na mas hihigit sa akin. Don, nauutal na sabi ni Ernesto. Pasensya na po, bata pa po si Maria. Baka po nadadala lang ng paniniwala sa kwento ng matatanda. Ako na mismo ang humaharap sa kanya. Singit ni Maria, umiwas sa pagtatanggol ng ama. Don Marcelo, may mga bagay po sa mundong to na hindi mabibili ng pera at hindi dapat kinokontrol, gaya ng gutom ng tao, gaya ng pag-asa nila. Kung ang mutya po ay mapunta sa kamay ninyo, siguradong may magkakagutuman pa rin dahil gagawin niyo pong negosyo ang bawat butil nito. Kung ayaw mong sabihin, malamig na sagot ni Don Marcelo. Huwag mong isisi sa akin ang mangyayari sa inyo. Pwede kong ipatigil si Ernesto sa pagsasaka sa lupa ko. Pwede kong ipaalis kayo rito. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang mutya mo kapag wala na kayong matirhan. Don, huwag naman po. Mabilis na pakiusap ni Aling Rosa, halos mapaluhod. Mga bata po ang maapektuhan. Kung may galit po kayo, sa amin na lang po ni Ernesto. Huwag po sa mga anak namin. Nanatiling malamig ang mukha ni Don Marcelo, ngunit baka sa mga mata niya ang pakiramdam ng pagiging hinahamon. Hindi siya sanay na may umaayaw sa kagustuhan niya. Hindi ako nagpapatawa, Anya. Bibigyan ko kayo ng ilang araw. Pag-isipan niyo. Sa susunod na pagbalik ko, gusto kong marinig kung saan ko makikita ang mutya na yan. Kung hindi, maganda kayong lisanin ang lupa ko. Iniwan sila nitong parang gumuho ang mundo. Sumunod si Ruben, ngunit bago tuluyang lumabas, tumingin pa ito kay Maria at ngumisi. Sa huli, bulong nito, ang may pera pa rin ang nasusunod. Pagkaalis ng sasakyan, matagal na katahimikan ang bumalot sa bahay. Walang kumikibo. Si Nardo at Liza ay nakasilip lang sa pinto ng silid. Hindi lubos na nauunawaan ang peligro, ngunit ramdam ang bigat ng himpapawid. Maria, basag boses na sabi ni Mang Ernesto. Sobra ka yatang umabante. Bakit mo binanggit ang mutya? Tumingin si Maria sa ama. May luha sa mga mata ngunit hindi nagmamakaawa. Tay, kahit hindi po ako magsalita, ramdam ko po, hindi titigil si Don Marcelo hanggat may naiisip siyang hindi niya kontrolado. Kung magtatago tayo, lalo lang tayong gigiitan. Kung magsisinungaling tayo, malalason po ang mutya. Pero anak, tay, putol niya. Hindi po natin kasalanan ang makatanggap ng biyaya. Ang mali po ay kapag pumayag tayong gawing alipin ang biyayang yon sa kasakiman. Kung kailangan pong subukin ang puso natin,
Mas pipiliin ko na pong mawalang lahat kaysa ibigay sa maling kamay ang dapat ay nakakatulong sa gutom na tiyan. Napaluha si Aling Rosa, niyakap si Maria. Anak, kahit nanginginig ang loob ko, naniniwala akong tama ang puso mo. Pero natatakot pa rin ako. Saan tayo pupulutin kapag pinaalis tayo rito? Napatingala si Maria sa kisame. Sa isip niya, naririnig niya ang banayad na bulong ng mutya. Ang biyayang sinasakim ay nagiging abo. Ang biyayang ibinabahagi ay lalong tumutubo. Kung talagang galing sa kabutihan ng may kapal ang mutya, bulong ni Maria, hindi niya tayo pababayaan kahit paitaboy tayo sa lupaing ito. Pero bago dumating yon, may isang bagay pa po tayong dapat gawin. Ano yon, ate? Tanong ni Nardo, lumapit na sa gitna. Tulungan ng mas marami pang tao, sagot ni Maria. Bago pa man niya kunin ang lahat, kailangan nang umabot ang biyaya sa mas maraming tiyan para kahit saan tayo mapunta, may maiiwan tayong alaala ng kabutihang hindi niya kayang burahin. Sa mga sumunod na araw, lalo pang dumalas ang pamimigay ni Maria ng lugaw at bigas. Hindi na lamang sa mga pinakamalapit nilang kapitbahay, kundi sa kalapit baryo na rin. May mga batang naliligo sa ulan na sabik na nag-aabang sa maliit na balde niyang may lamang kanin at ulam. May mga matandang umiiyak habang nakahawak sa mangkok. Maria, sabi ng isa, hindi ka napapagod? Napapagod po, sagot ni Maria. Pero hindi po ako nagsisisi. Habang lumalawak ang biyayang naipapamahagi ni Maria, kaya ring lumalawak ang anino ng panganib. Hindi niya alam kung balita na ba kay Don Marcelo ang kaniyang ginagawa, ngunit pakiramdam niya ay palapit ng palapit ang araw ng malaking pagsubok. Walang sino man sa baryo ang nakakabatid na ang tahimik na pamimigay ng bigas ay unti-unti nang nagiging binhi ng pagbabago. Hindi lamang sa tiyan, kundi sa puso ng mga taong matagal nang sanay sa takot at pagyuko. At sa likod ng lahat, tahimik na nagbabantay ang mutya ng bigas. Naghihintay kung paano pipiliin ni Maria ang landas sa harap ng kasakiman. Dumating ang panahon ng anihan. Naging abala ang buong baryo sa pag-aani ng palay. Sa kabila ng mahirap na tag-araw na nagdaan, may mga bahagi pa ring nabuhay dahil sa tiyaga ng mga magsasaka. Ang mga babae ay abala sa pagbabalot ng baon. Ang mga lalaki at kabataan ay lumulusong sa pilapil, hawak ang karit at sinasalubong ang araw. Maaga pa lang ay nasa bukid na sina Mang Ernesto at Maria. Bawat kumpol ng palay na kanilang pinuputol ay parang kasamang hinihiwa ang pagod, pero sa bawat pagbagsak sa bungkos, kasabay nito ang mumunting pag-asa ng pagkain sa susunod na buwan. Sa gitna ng kanilang pag-aani, napapansin ni Maria na masigla ang kilos ng ilang kapitbahay. May bagong sigla ang mga mata ni na Aling Petra, Aling Biring at Mang Tano. Kahit kapos pa rin, hindi na ganoon kalalim ang guhit ng gutom sa kanilang mga mukha. Maria, tawag ni Aling Petra sa pagitan ng paghakot ng palay. Kapag hindi dahil sa lugaw mo, baka hindi kinaya ng mga anak ko ang panahong to. Sila pa ang tumutulong ngayon mag-ani. Ngumiti si Maria. Hindi po lugaw ko yon, Aling Petra. Lugaw po yon ng mga taong naniniwalang darating pa rin ang biyaya kahit walang-wala na. Isang batang lalaki ang lumapit kay Maria, dala ang maliit na bunton ng pinutol na palay. Ate Maria, sabi nito, sabi ni nanay, kapag may sobra kaming bigas mamaya, magtatabi raw kami para sa iba. Dati po, kahit sa sarili namin kulang. Ganoon talaga ang biyaya, sagot ni Maria. Kapag natutunan mong magbahagi, hindi mo na maiisip na para lang sa iyo ang mundo. Habang nag-aabot siya ng ngiti sa mga nakakasama sa bukid, may narinig siyang bulungan sa likod. Ilang magsasaka ang nag-uusap ng pabulong tungkol sa posibilidad na magtayo ng sama-samang bodega sa baryo. Isang imbakan ng bigas na hindi kontrolado ni Don Marcelo. Kung mag-iipon tayo kahit kaunti sa bawat ani, sabi ng isa,
Baka sa susunod, hindi na tayo kailangang umutang sa kanya kapag taggutom. Pero baka magalit siya, sagot ng isa pa. Baka sabihing inaagawan natin siya ng negosyo. Paano kung wala na siyang magawa? Sabat ng isa. Kapag sama-sama tayo, hindi niya kayang paalisin ang lahat. Tahimik na nakinig si Maria. Hindi siya sumasali sa usapan, ngunit alam niyang may kinalaman ang mutya sa unti-unting pagbabago ng kaisipan ng mga tao. Hindi na lamang sila umaasa sa awa o utang. Unti-unti na nilang naiintindihan ang lakas ng pagkakaisa. Pagsapit ng hapon, nang bahagya ng kumakagat ang dilim, muling dumaan sa palayan ang sasakyan ni Don Marcelo. Tumigil ito sa gitna ng daan at mula roon ay tanaw niya ang mga magsasakang abala sa pag-aani. Bumaba siya kasama si Ruben at ilang tauhan. Tumigil ang kilos ng ilan, tila natakot na baka may pagsabihan o pagalitan. Magandang hapon, mahinang bati ni Maria, nilapitan siya mula sa pilapil. Hapon, sagot ni Don Marcelo, hindi masaya, hindi rin galit, ngunit malamig. Tapos na ang mga araw na ibinigay ko sa inyo, Maria. Wala pa rin akong naririnig na sagot. Tumingin si Maria sa ama niya na nasa di kalayuan. Tumango si Ernesto, parang sinasabing nasa kamay na ng anak ang desisyon. Don Marcelo, mahinahong sabi ni Maria, kung tinatanong niyo po kung nasaan ang mutya, hindi ko pa rin po sasabihin. Hindi dahil gusto ko pong ako lang ang makinabang, kundi dahil nakikita ko na po ang papuntahan nito kapag napunta sa kamay ninyo. Hindi niyo po maikakailan na mas inuuna ninyo ang tubo kaysa tiyan ng mahihirap. Ang yabang mong bata ka, singit ni Ruben. Kung hindi dahil sa lupa ng tito, wala kayong aanihin. Kung hindi dahil sa pawis ng mga magsasaka, wala ring palay sa lupa nyo. Mariing sagot ni Maria. Ang lupa, kahit may-ari, hindi mamumunga ng maganda kung walang kamay na handang mag-araro, magtanim at dumanas ng init ng araw. Isang salita mo lang, Ernesto. Tingin ni Don Marcelo sa ama. Pwede mong sabihing hindi mo kinukonsinti ang anak mo at baka maisip kong pagbigyan ka pa. Pero kung mananatili kayong matigas, wala na tayong pag-uusapan. Pinagsalikop ni Ernesto ang mga kamay. Nilunok niya ang takot sa lalamunan. Tumingin siya kay Maria at sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang batang dapat lamang sundin ng nakakatanda. Tiningnan niya ito bilang isang taong may paninindigan. Don, mahinahong sabi ni Ernesto, lumaki ako sa lupa ninyo. Ang tatay ko, ganoon din. Maraming beses na po akong napuwersang pumirma sa papeles na hindi ko maintindihan. Makabayad lang ng interes. Tahimik lang ako noon. Pero ngayon, nakikita ko ang anak ko at hindi ko na kayang turuan siyang yumuko sa harap ng mali. Kung kailangan po niyong magalit, sa akin na lang po, huwag sa kanya. Pero hindi ko siya pipigilan sa pagsasabi ng totoo. Natahimik ang buong palayan. Maraming magsasaka ang napako ang tingin sa eksenang iyon. Hindi sanay ang marami na nakikitang may humaharap kay Don Marcelo ng diretsahan. Kung ganoon, madiin na sabi ni Don Marcelo, narito ang desisyon ko. Sa susunod na linggo, magpapadala ako ng mga tauhan para kunin ang bahagi ko sa ani. Mas mataas kaysa dati bilang kabayaran sa sakit ng ulo ninyong ito. At kung hindi ninyo ako mababayaran ng buo, aalis kayo sa lupa ko. Narinig ni Maria ang hinga ng pagkagulat ng mga taong nakapaligid. Ang ibig sabihin nito, mas lalo silang malulubog sa utang. Marami ang maaaring mawalan ng tirahan. Hindi siya pumayag na manahimik. Don Marcelo, sabi niya, kapag ginawa niyo yan, hindi lang po kami ang mawawalan. Ang buong baryo po ay magagalit. Hindi na po panahon ngayon ng bulag na pagyuko. Marami na pong nagigising. Natututo na po sila na ang bigas ay hindi lang negosyo. Ito po ay buhay.
kapag sinakal ninyo ang buhay ng mga tao, wala na pong matitirang paggalang sa inyo. Eh ano ngayon? Balik ni Ruben. Kahit magalit sila, kanino sila lalapit para umutang? Kaninong lupa sila sasaka? Sa isa't isa. Sagot ni Maria, halos hindi na nag-iisip. Tanging puso ang pinakikinggan. Kung magkakaisa po kami, makakahanap kami ng paraang magtanim sa mas maliit na lupang sama-sama naming aalagaan. Hindi man kasing lawak ng sa inyo, pero hindi po kami laging uutang. May mutya man o wala, kapag nagkaisang kumayod ang buong baryo, mas malaki pa ang ani kaysa sa isang taong sakim. Naroon sa paligid ang mga magsasakang nakikinig. Sa mga mata nila, unti-unting kumikislap ang munting apoy ng pag-asa. May ilan nang tumatango, may ilan nang kumukuyom ng kamao, hindi para manakit, kundi para kumapit sa sarili. Kung ganoon, sabi ni Don Marcelo, nakangising may halong inis. Susubukan nating makita kung gaano katibay ang pagkakaisang sinasabi mo. Pero tandaan mo ito, Maria. Hindi mundo ng panaginip ang negosyo. Hindi umaandar ang mundo sa kabaitan lang. Umaandar ito sa pera, sa lakas, at sa sino mang may hawak ng lupa. Sa sandaling iyon, sumingit si Mang Tano, ang matandang halos di na makalakad ng tuwid. Don, mahina niyang sabi, matagal na po akong nakikisaka sa lupa niyo. Noong kabataan ko, naniwala akong wala akong magagawa kundi sumunod. Pero ngayon, habang pinapanood ko ang batang to, napagtanto kong mali pala. Hindi pala kasalanan ng mangarap na dumating ang araw na hindi nagutom ang mga apo ko. Kung ang mimiti ng batang to ay kabutihan ng lahat, bakit po natin siya paparusahan? Matanda, malamig na tugon ni Don Marcelo. Wala na sa iyo ang panahon. Hindi mo na naiintindihan ang takbo ng mundo. Mas naiintindihan ko po ngayon, sagot ni Mang Tano. Dahil malapit na akong kunin ng lupa, pero hindi niyo po. Marami sa mga magsasaka ang napangiti kahit may takot. Sa simpleng palitan ng salita, may nabali ng tanikala sa loob ng kanilang isipan. Sumakay muli si Don Marcelo sa kaniyang sasakyan. Sa susunod na linggo, Ernesto, huling sabi nito, malalaman natin kung hanggang saan ang kayang ibigay ng pusong umaasa sa mutya. Umalis ang sasakyan na nagiiwan ng alikabok sa daan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi alikabok ng takot ang naiwan, kundi usok ng galit at pag-asa na magkahalong bumalot sa hangin. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang ilang magsasaka sa bahay ni na Maria. Hindi ito planado, ngunit parang kusang pumunta ang mga tao, dala ng pagkauhaw sa direksyon. Maria, sabi ni Aling Biring, kung totoo man ang mutya mo, hindi namin kailangan iyon para lumaban. Sapat na sa amin na ipinakita mong hindi masama ang tumangging magpaapi. Hindi ako leader, sagot ni Maria, nahihiyang nakatingin sa mga ito. Anak lang po ako ng magsasaka. Pero ikaw ang unang nagsabi ng ayaw, sabi ni Mang Tano. Matagal na naming gusto yon, pero wala kaming lakas ng loob. Ikaw ang naging boses ng matagal na naming kinikimkim. May kabataang lalaki na sumali sa usapan. Kung si Don Marcelo ay magtataas ng kabig sa ani, sabi niya, baka panahon na para mag-ambagan tayo ng kahit konti at magtayo ng maliit na bodega. Hindi niya kontrolado yon. Hindi kasing dami ng bigas sa kanya, pero sapat para hindi tayo mamatay sa gutom habang unti-unting humahanap ng ibang paraan. Tumingin sila kay Maria para bang hinihintay ang kaniyang pagsang-ayon. Kung may maitutulong po ang mutya, sabi niya, hindi ko iyon ipagdadamot, pero may hangganan din ang kaya nito. Ang pinakamalaki pa rin pong mutya ay ang pagkakaisa ninyo. Kapag kayo po ay sabay-sabay nagdesisyong hindi na muling magpapaloko sa papeles at interes, doon po talaga magbabago ang takbo ng baryo. Nagkatinginan ng mga tao at isa-isa silang tumango. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang tahimik na kasunduan. Walang pirma, walang papel, ngunit nakaukit sa puso.
Hindi na sila basta-basta uutang na hindi na uunawaan, hindi na papayag sa sobrang kabig, at magtutulungan silang magtabi ng kahit kaunting bigas para sa lahat. Habang nakikinig sa kanila si Maria, naramdaman niyang parang umiinog ang hangin sa loob ng bahay. May dalang banayad na lamig at kislap. Sa pandinig niya, may mahinang tinig na nagbubulong. Ang totoong anihan ay hindi lamang sa palay, kundi sa puso na natutong magmahal sa kapwa at sa sarili. Sa gabing iyon, kahit hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari sa susunod na linggo, mas matibay na ang loob nila. May takot pa rin. Oo, pero hindi na ito nangingibabaw. Mas malakas na ngayon ang pagnanais na mabuhay ng may dangal at pagkakaisa. At sa tahimik na sulok ng kusina, ang sako ng bigas ay nandoon pa rin. Hindi puno, hindi ubos, ngunit sapat. Sapat para sa mga araw ng laban, sapat para sa mga magdamagang dasal, sapat para sa mga batang gigising kinabukasan na may baong pag-asa. Dumating ang araw na kinatatakutan at pinaghahanda ng lahat. Umagang-umaga pa lang, naririnig na ang bulong-bulungan sa baryo na darating si Don Marcelo kasama ang kaniyang mga tauhan para kolektahin ang ani at marahil para ipatupad ang pagbabanta nito. Nakahanda na ang mga sako ng palay sa gilid ng mga bahay at sa harap ng mga pilapil. Ngunit may kakaibang ayos ang baryo ngayon. Imbes na kanya-kanya, marami sa mga magsasaka ang nagtipon sa iisang lugar, sa maluwag na bakanting lote sa gitna ng baryo. Doon nila isinama ang pinakamagagandang bunton ng kanilang palay, nakalatag na parang handog, hindi para sa Don, kundi para sa isa't isa. Si Maria, kasama sina Ernesto at Rosa, ay nasa gitna ng bilog ng mga tao. Ang sako nilang palay ay hindi ganoon karami, ngunit hindi na iyon ang sukatan. Mas mahalaga sa kanila ngayon ang paninindigan. Dumating ang sasakyan ni Don Marcelo, kasunod ang isa pang truck na may mga kargador. Bumaba siya, suot pa rin ang puting barong, ngunit mas mahigpit ang ekspresyon ng mukha. Nakatingin siya sa mga magsasakang parang nagtataka kung bakit magkakasama ang halos buong baryo sa iisang lugar. "Anong ginagawa niyo rito?" Malamig niyang tanong. "Bakit hindi nakahanay sa kani-kaniyang bakuran ang ani ninyo?" Sumulong si Mang Tano, hawak ang tungkod. "Don, nagdesisyon po kaming magsama-sama. Sa tagal naming nakikisalamuha sa lupa ninyo, napagtanto namin na pare-pareho lang pala kami ng takbo ng mga problema. Pare-pareho kaming nagugutom kapag tagtuyot. Pare-pareho kaming nalulubog sa utang kapag kulang ang ani. Kaya naisip namin, bakit hindi kami magsama-sama sa pagharap din sa paniningil ninyo?" Umangat ang kilay ni Don Marcelo. "Ibig niyong sabihin, dinedemandahan niyo ako?" "Hindi po," singit ni Maria, humakbang paabante. "Hindi kami naghahamon. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Hindi na po namin kayang tanggapin ang kabig na mas mataas pa kaysa sa kaya naming ibigay nang hindi namin isinusuko ang kinabukasan ng mga anak namin." "Maria," sabi ni Don Marcelo, "wala kayong karapatang diktahan ako kung magkano ang kukunin ko. Lupa ko ito. Dapat ay magpasalamat na lang kayong pinayagan ko kayong magsaka rito. At hindi nyo rin po may kakaila na kung wala kaming magsasaka, wala po kayong aanihin." Balik ni Maria, banayad ngunit matigas ang boses. "Kung tutuusin, hindi lang po kayo ang may hawak sa buhay namin. May hawak din po kami sa inyo. Kung magkaisip kaming huwag na po kayong pagsilbihan, ano po ang gagawin ninyo sa napakalawak na lupang mag-isa nyo lang haharapin?" Nagkatinginan ng mga magsasaka at sa unang pagkakataon, walang yumuko. Isa-isa silang tumango, nakatingin hindi lang kay Maria kundi sa isa't isa. "Karapatan ko ang lupa," maring sagot ni Don Marcelo. "At karapatan kong pumili kung sino ang papayagang magsaka rito. Karapatan din po namin ang mabuhay ng hindi laging nakaluhod.
Tugon ni Mang Ernesto, lumapit sa hanay ni na Maria. Don Marcelo, kung magpasya po kayong palisin kami, gagawin niyo po iyon na alam niyong hindi na kami babalik sa dati dahil natuto na po kaming tumayo ng magkakasama. Kung gusto niyong gawin yan, singit ni Ruben, sige. Pero tandaan niyo, mula sa araw na ito, wala na kayong malalapitan kapag taggutom. May sumigaw mula sa likod, isang kabataang magsasaka. Magkakasama po kaming magtatanim sa lupa ni Mang Celso sa likod ng baryo. Pinayagan niya kaming magambagan sa upa. Konti lang po, pero mabubuhay kami. May lupa rin ako sa kabilang baryo, sabi ng isa pa. Hindi kasing lawak, pero kung pagbubuklurang linangin, kakasya tayo. Napakunot ang noo ni Don Marcelo. Hindi niya inaasahang may ibang magbubukas ng lupang sasakahan ng mga ito. Hindi niya inaasahang may lalabas na alternatibo sa kaniyang kamay. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin, malamig niyang sabi. Pero bago lahat, kukunin ko ang nakasanayan kong bahagi ng ani. Iyon ang napag-usapan sa umpisa. Ngunit hindi po ang sobrang taas na kabig na sinabi niyo noong nakaraan. Tugon ni Maria. Kung iyon po ang pilit niyong ipapatupad, wala na po kaming maiiwan. Hindi po iyon kabayaran. Pagkakait na po iyon ng buhay. Bibigyan ko kayo ng ultimong pagpipilian. Mariing wika ni Don Marcelo. Itataas ko ang kabig. Kung tatanggi kayo, aalis kayo sa lupain ko. Dito at ngayon. Tahimik ang lahat. Ang hangin ay tila huminto. Ang puso ni Maria ay malakas ang kabog, ngunit sa kalaliman nito may katahimikan na nanggagaling sa mutya. Don Marcelo, mahinahon ngunit buo ang boses ni Maria. Kung ganyan po ang kondisyon, pinipili na po naming umalis. Handa po kaming magsimula muli sa maliit na lupa. Handa po kaming kumayod ng walang bangungot ng utang. Handa po kaming tanggapin na mabagal ang pag-asenso, basta hindi po utang sa takot ang bawat butil ng bigas. Naupo bigla sa lupa si Liza at Nardo. Umiiyak, takot sa ideya ng pagkawala ng bahay. Lumuhod si Aling Rosa upang yakapin sila. Ngunit sa likod ng luha may bakas ng pag-asa. Mas gugustuhin niyang maghirap sa lupang may dignidad kaysa mabusog sa pagkain galing sa sobrang pang-aapi. Isa-isang nagsalita ang mga magsasaka. Don, kung paalisin ninyo sila, paalisin niyo na rin ako, sabi ni Mang Tano. Ako rin, sabi ni Aling Petra. Kung wala na sila rito, walang silbi ang pagtakbo-takbo ko sa pilapil na ito. Magtutulungan kami, sabi ng isa pa. Kung wala na kami sa lupa ninyo, hindi ibig sabihing wala na kaming pag-asa. Habang tumatagal, dumadami ang umaayon. Unti-unti, parang alon na sabay-sabay na lumalakas, buong baryo na halos ang nagpahayag ng handang sumama sa pasya ni Ernesto at Maria. Nakaramdam ng bahagyang kaba si Don Marcelo. Hindi siya sanay na sabay-sabay na humaharap sa kanya ang mga taong dati kanya-kanya lang at takot magsalita. Hindi niya kayang palitan agad ang ganitong dami ng magsasaka. Hindi niya kayang isakatuparan ang lahat ng trabaho sa bukid nang walang mga taong ito. Hindi kayo aalis dito nang walang kabayaran sa pagkasira ng kasunduan natin, sagot niya, pero hindi na kasing lakas ang tono. Hindi ganon kadali. Wala po kaming sinisirang kasunduan, singit ni Maria. Ang gusto niyo pong baguhin ay isang usapan na matagal nang itinuring na patas kahit hindi. Ang ginawa lang po namin ay tumangging pumirma sa bago niyo pong bilin na mas lalo kaming ibabaon sa hirap. Tahimik ang sumunod na mga sandali. Si Ruben ay nagnginggit-ngit, handang mag-utos sa mga tauhan na buhati ng mga sako, ngunit napigilan siya ng isang tingin mula kay Don Marcelo. Tumingin ang matandang hasyendero sa paligid. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang mga magsasakang yuyuko kapag siya'y lumapit. Sa halip, nakita niya ang mga mukhang may halong takot at tapang,
gutom at pag-asa. Napansin niya na maraming bata ang nakatingin sa kanya, hindi na lamang bilang isang tagapagkaloob ng trabaho, kundi bilang hadlang sa kinabukasan nila. Napabuntong hininga si Don Marcelo. Sa isipan niya, naglalaro ang takot na baka hindi na niya mapigil ang agos ng pagbabago. Sa edad niyang iyon, sanay na siya sa pagkalkula ng tubo at lugi. Ngunit hindi siya sanay magbilang ng galit na puso at nagkakaisang isipan. Kung aalis kayo, sa wakas ay sabi niya, mas malaki ang mawawala sa inyo. Pero kung yan ang pipiliin niyo, hindi ko na kayo pipilitin. Napasinghap ang ilan. Hindi nila inaasahan ang ganitong mabilis na sagot. Ngunit narito ang kondisyon ko, dagdag ni Don Marcelo. Lahat ng nakatanim sa lupa ko, sa akin. Lahat ng ani sa lupang ito, sa akin. Kapag umalis kayo, wala kayong pwedeng dalhin, kahit isang sako. Nangilid ang luha sa mga mata ng mga magsasaka. Ibig sabihin, lahat ng pinagpaguran nila sa loob ng buwan ay mapupunta sa kanya. Ngunit bago pa man magsalita ang iba, si Maria ang naunang huminga ng malalim. Kung ganoon po, mahinahon niyang sabi, pipiliin pa rin po naming umalis. Mas gugustuhin na po naming magsimula sa wala, pero hindi kami palaging nakabigti sa leeg ng utang. Ngunit hindi pa siya tapos. Don Marcelo, dagdag niya, bago po kami umalis, may huli po akong hihilingin. Hindi para sa amin kundi para sa baryo. Huwag po ninyong ipagbawal sa sino mang magsasaka na bumili o mag-arkila ng lupa sa iba. Huwag po ninyong harangin ang sino man sa paghahanap ng ibang paraan magtanim. Kung mawawalan kami ng ani dito, hayaan niyo po kaming magtanim sa ibang lupain. Pinag-isipan sandali ni Don Marcelo ang hiling na iyon. Wala naman talaga siyang kapangyarihang pigilan ng ibang tao sa kanilang lupain. Ngunit alam ni Maria na may impluwensya siya sa mga nagmamay-ari ng lupa sa paligid. Sa huli, tumalikod si Don Marcelo at sumakay sa sasakyan. Bahala kayo sa buhay niyo, tanging sabi niya. Pero mula sa araw na ito, wala na kayong kinalaman sa lupa ko. Kung magutom kayo, huwag niyong isisi sa akin. Umalis ang sasakyan. At kasama nito ang huling pisi ng lubid na matagal nang nakagapos sa leeg ng baryo. Naiwan ang mga magsasaka. Mapait man ang ngiti, ngunit may kakaibang gaan sa dibdib. Para silang mga ibong tinanggalan ng kulungan, kahit hindi pa alam kung saan makakahanap ng susunod na pugad. Kinagabihan, nagtipon silang muli sa bahay ni na Maria. May ilan nang nag-aalok ng bakanting lote para saluhan sa pagtatanim. Si Mang Celso, na may maliit na lupain sa likod ng baryo, ay naghayag na pwedeng mag-ambagan sa upa at magtanim doon. Hindi kasing lawak ng hasyenda ni Don Marcelo, sabi niya. Pero kung pagsisikapan natin, may aanihin tayo. Hindi agad ngayong taon, pero sa mga susunod. Sa ngayon, kailangan natin ng tulay. Tulay? Tanong ni Nardo. Tulay ng pagkain? Paliwanag ni Maria. Habang wala pa tayong naani sa bagong lupa, kailangan nating may paghahatian. Napatingin ang lahat kay Maria. Sa puso niya, alam niyang oras na para ganap na gumalaw ang mutya. Tumayo siya sa gitna ng maliit na kusina. Kinuha niya ang sako ng bigas at dahan-dahang binuksan ito sa harap ng mga tao. Hindi ganon karami ang laman. Sa tingin ng maraming mata, kulang iyon para sa isang baryo. Hindi ko po alam kung hanggang saan ang kaya nitong biyaya, sabi ni Maria. Pero alam ko pong hindi ito ibinigay para sa iisang pamilya lang. Bago kami umalis sa lupa ni Don Marcelo, gusto kong masiguro na may maiiwan tayong simbolo ng kabutihan sa baryo. Mula sa sako, marahan siyang kumuha ng isang dako ng bigas. Sa gitna ng mga butil, nakita niya ang banayad na kislap ng mutya. Ang butil na unang nakita niya sa tabi ng balon. Hindi ito nawalan ng liwanag at sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kaniyang naririnig. Sa pusong hindi nagsarili,
doon nagiging ganap ang biyaya. Hinawakan niya ang mutya at marahan niya itong itinaas para makita ng lahat. Ito po ang tinatawag kong mutya ng bigas, sabi niya. Hindi ko alam kung paano niyo ito tatanggapin. Bilang himala, kwento, paniniwala. Pero para sa akin, simbolo po ito ng kabutihang hindi dapat kinukulong. Lumapit siya sa maliit na mesa sa gitna ng bahay, kung saan may nakahandang malaking palanggana. Ibinuho niya ang dako ng bigas doon, kasama ang mutya. Kumuha rin ang iba ng tigkaunting bigas mula sa kani-kaniyang natira at ibinuho rin sa palanggana. Kung maniniwala po kayo, sabi ni Maria, sabay-sabay natin itong lulutuin bukas. Ihahain natin sa lahat ng batang gutom sa baryo. Hindi ko masisiguro kung magmimilagro ulit, pero sigurado ako kapag pinagsama-sama natin ang meron tayo, sapat para hindi tayo magtinginan ng gutom. Isa-isang lumapit ang mga magsasaka, nag-ambag ng kaunting bigas. May ilan na halos wala nang maibigay, ngunit kahit isang dakok lang, iniabot pa rin nila. Nang mapuno ang palanggana, hindi pa rin ito kahanga-hangang dami, ngunit sapat na ring magsilbing pagsisimula. Kinabukasan, maagang nagtipo ng buong baryo sa bakanting lote. Dala ang malalaking kaldero, tubig at kaunting rekado. Sina Maria ang nanguna sa pagluluto. Habang kumukulo ang tubig, inalala niya ang unang gabing nagmilagro ang mutya. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang bigas mula sa palanggana sa kumukulong tubig. Sa sandaling sumayad ang mutya sa kailaliman ng kaldero, may banayad na liwanag na lumaganap sa tubig. Nakita ito ng mga taong nakapalibot. Hindi nakakabulag na liwanag, kundi parang sinag ng araw na sumisilip sa ulap. Maria, bulong ni Aling Petra. Nakikita mo ba yon? Opo, sagot ni Maria, nangingilid ang luha. Pero kahit po wala yang ilaw, hindi naman po mababago ang desisyon nating magbahagi. Unti-unting kumapal ang lugaw sa kaldero. Sa bawat sandok na inilulubog nila, parang hindi nababawasan ang laman. Nagumpisa silang sumandok sa mga mangkok ng mga bata. 1, 2, 10, 20. Hindi pa rin lumiliit ang laman ng kaldero. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao, habang ang ilan ay napatulala na lang sa tuwa. Ang mga batang matagal nang sanay sa kulang na hapagkainan ay ngayon punong-puno ang mangkok, umaapaw sa lugaw. Hindi ito tungkol sa mutya, sigaw ni Maria sa gitna ng ingay, nanginginig pero masaya. Tingnan niyo po ang paligid. Hindi nagmilagro ang bigas dahil sa akin, kundi dahil sabay-sabay tayong nagambag. Kung walang nagbigay ng kahit konti, wala ring kalderong mapupuno. Ang mutya ay paalala lang na kapag hindi tayo naging maramot, may paraan ang langit. Habang patuloy ang pamimigay ng lugaw, dumaan sa di kalayuan ang sasakyan ni Don Marcelo. Mula sa loob, nakita niyang masaya ang baryo, nagsasalo sa iisang malaking kaldero. May mga batang tumatakbo, may matatandang umiiyak sa tuwa. Hindi niya maintindihan kung paano nila nagawa iyon nang wala ang tulong niya. Sa puso niya, may bahagyang pagkainis na nahaluan ng kakaibang damdamin na matagal na niyang hindi nararamdaman, inggit sa pag-asa ng mga tao sa galak na hindi nakasandal sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela, nagdadalawang isip kung hihinto ba o didiretso. Sa halip na bumaba, pinili niyang umalis. Dala ang bigat ng pag-iisa sa kabila ng kayamanang hawak. Walang pumigil sa kanya, walang nakiusap, ngunit sa salamin ng sasakyan, sandaling sumalubong ang tingin niya sa mga mata ni Maria. Hindi niya alam, sa mga susunod na taon, unti-unti ring mababago ang puso niya dahil makikita niyang kahit nawala sa kanya ang maraming magsasaka, hindi gumuho ang baryo. Sa halip, unti-unti itong bumangon, may mga bagong taniman, may sama-samang bodega
at may mga batang lumaking hindi na ganoon kadalas makatikim ng gutom. Lumipas ang mga buwan at taon. Lumipat sina Ernesto at Rosa sa maliit na lupain na pinaarkila ni Mang Celso. Mas maliit, mas mabato, ngunit pinagsikapan nilang linangin. Si Maria, na minsang dalagitang nanginginig sa harap ng gutom, ay naging dalagang kilala sa buong bayan bilang babaeng may mutya ng bigas. Hindi dahil sa himala ng butil, kundi dahil sa hindi nauubos na kabutihan sa puso. Nagtayo ang baryo ng isang maliit na kooperatiba. Doon nila iniipon ang sobrang ani. Doon sila natutong magtulungan at magpautang sa isa't isa ng walang labis na interes. Si Maria ang madalas hinga ng payo, ngunit lagi niyang paalala, "Hindi po ako pinuno. Kasama niyo lang po akong kumakain sa iisang kaldero ng lugaw." Minsan, sa isang hapon na payapa ang langit, bumalik si Maria sa lumang balon kung saan niya unang natagpuan ang butil ng mutya. Wala na sila sa dating bahay na kahoy, ngunit nandoon pa rin ang balon, tahimik at nakatingin sa langit. "Mutya," mahinang bulong ni Maria. "Salamat. Pero alam ko na ngayon, kahit wala ka, may paraan pa rin pala kaming mabuhay." Ang pinakamahalagang natutunan namin ay hindi lang maghintay ng himala, kundi maging himala sa isa't isa. Sa hangin, naramdaman niya ang banayad na haplos. Parang sinang-ayunan ang sinabi niya. Sa dulo ng kaniyang paningin, para bang may maliit na liwanag na lumubog sa kailaliman ng balon, tila nagpapaalam. Umuwi siya sa kanilang bagong bahay, hindi na kahoy na hukot, kundi mas matibay na tahanan na pinanday ng sariling pawis at tulong ng buong baryo. Sinalubong siya ni Nardo at Liza. Ngayon ay mas malalaki at malulusog. Si Mang Ernesto ay may hawak na buntong palay. Si Aling Rosa ay abala sa kusina, ngunit hindi nalugaw na puro tubig ang niluluto, kundi kanin at gulay mula sa kanilang sariling taniman. "Maria," tawag ni Liza, "ano pong ulam natin bukas?" Ngumiti si Maria. Kung ano man yon, siguradong walang magugutom. Habang nagkakainan sila, walang malaking hapag, walang mamahaling putahe, pero may kasaganaan sa tawa, sa kwentuhan, sa pag-asa. Sa bawat subong kanin, naroroon ang alaala ng gutom na pinagdaanan at ang mutyang minsang nagbigay ng milagro. Ngunit higit sa lahat, naroon ang katotohanang kahit mawala ang mutya ng bigas, nananatili ang pinakamahalagang kayamanan, ang pusong marunong magbahagi, baryong marunong magkaisa, at pamilyang natutong kumapit sa kabutihan sa gitna ng kahirapan. At sa bawat bagong butil ng bigas na tumutubo sa lupaing pinagsikapan nila, parang naririnig pa rin ni Maria ang mahinang bulong. Sa pusong hindi nagsasarili, doon hindi nauubos ang biyaya. Wakas,